Upson International Corp declared another very juicy dividend yield. Na for sure, dami na namang bumili, di ba? Kasi why not? Ba't hindi mo yan bibilhin? That's passive income, bro. So, 0.06, syempre, calculate mo yan. 0.73. That's 8.2% dividend yield. That's very juicy passive income, bro. Of course, bibilhin ko yan, di ba? Pero, ito ang tanong. Is it a sustainable dividend yield or is it a dividend trap? Syempre, if it's a dividend trap, yari ka na, okay? Well, the good thing sa company na to is consistent siyang nagde-declare ng dividend since nag-IPO. Ayan Pero in terms of price action, talaga bang lumagapak na siya? Kasi hindi naman ganoon kagandahan yung fundamentals ng business na to, which I will show you later on. Now, if you want my personal stock analysis, valuations, and fundamental analysis of various stocks, check the pinned comment. So, 2023 namigay siya 0.04. Uy. And then last year namigay siya 0.06. And then this year namigay ulit, no? So, siya, namibigay siya ng growing dividend. Pero despite that, yung kanyang stock price is going down consistently year over year. Na pag kunyari nabili mo siya dati dito, di ba? Oh, so you are down negative 70% something. Or kung mas na-excite ka, nakabili ka sa tuktok, you are down negative 77% something. So, ito yung performance niya last year na makikita nyo. Well, the company, the business is growing din naman at 10 billion, naging 11.4 or 60 million in reported profit, naging 480. This year, ganun ulit, growing pa rin, 2.6, 3.1, 112, 127. So, it's a growing company. How come yung stock price is pababa ng pababa, di ba? Well, doon na papasok yung fundamental analysis mo that it has something to do with the fundamentals of the company. So, ito yung latest quarterly report ng Upson. So, Upson, nagbebenta to lang anything related sa computers, electronics, accessories, peripherals, blah blah blah. Dami silang mga mga outlet normally nasa loob ng mga mall. And I believe meron din silang online retail presence. Anyways, parang wala silang discussion about their operating result. Wala rin silang mga binibigay na press release. Okay. So anyways, doon na ako sa kanilang financial statement na makikita nyo nandito yung problema ng business na to. So yes, they do have a current asset of 6 billion. Diba? From 5.8, umakyat pa nga into 6 billion. Pero a big part of that is inventories. Ayan 4.5 billion. Nasa nature ng business nito dahil sobrang bilis ng pacing ng mga ng technology, di ba? Ng mga gadget. Every year nagbabago. Mahirap nagbi-build up yung inventory sa mga ganyang klase ng businesses, okay? Kasi mabilis mag-deteriorate yung kanilang value gawa nga ng mabilis yung phasing ng mga produkto ng mga ganyang electronics. Mas lalo na kung ang usapan is related sa mga laptop, mga PC, ganon, di ba? Every year kung nung klase ng nilalabas na computer parts and peripherals yung nandyan.
And then ito yung silent killer sa company na to. Ito yung laging napapansin ko na umangat lang umangat year over year. Yung kanilang bank loans and trust receipt payables, di ba? Yung kanilang short-term obligations. This year, this quarter, umangat na naman. So from 2.5 naging 2.8. And even their trade and other payables significantly mataas din, no? And umaangat year over year. So they do have some sales na nire-report, no? And growing. Pati profits nila growing. Pero ito ulit, no? Ito ulit yung isa sa issue ko sa business na to is for the longest time, hindi sila makapag consistent cash flow positive. Na syempre dahil juicy dividends yung hinahanap mo, di ba? Di ka pwedeng bumili-bili basta ng dividend stock na hindi makapag consistent free cash flow positive. Kasi all of those dividends na natatanggap mo, manggagaling yan sa cash flow ng business. So sa ngayon, yes, nag-positive siya pero eventually bigla na namang magne-negative yan. Kaya pag tinignan mo yung kanyang annual na cash flow statement, consistent lagi siyang I should say inconsistent, no? Negative, positive ng konti, then magne-negative ulit. Kasi yung mga movement ng kanyang mga inventory, di ba? Ayan, no? Makikita nyo, ang lalaki na kanyang negative. Nagpa-pile up yung inventories nito. Pati yung kanyang lumalobo na payables, no? Lagi din ng contribution sa cash outflow ng business. Kaya etong business na to, consistent na umuutang ng umuutang, nagre-refinance, no? Kumbaga, a big part ng kanilang cash flow sa ngayon is naka-tie up whether, di ba? Mabibenta nila yung nasa inventory nila. Ang tanong, mabibili kaya? Di ba? Kasi for the longest time, nagbi-build up talaga siya ng nagbi-build up eh. Ayan o, so 3.3, 4.2, latest is 4.5, di ba? So hindi pa tapos yung taon, maaaring umangat pa ulit to. So sa ngayon, ang binabayaran ng business na to is around times 2.281. So around 187 million. So malit lang naman. Ang problema, wala nga silang cash inflows, di ba? Especially cash inflows galing sa operation. Kaya ang nangyayari is nagpa-pile up yung utang nila. The moment na mag-stop tumutang, mangyayari is mag-start mag-deplete heavily yung kanilang cash reserve. Na pag nangyari yon, di ba, nag-deplete yung kanilang cash reserve. Ngayon nasa ilan na ba to? 995, no? Almost 1 billion. However, meron silang kasi, ayan, no? Payables tsaka bank loans 2.8 tsaka 1.2 kaagad yan. So, I think yung dividend na binibigyan nito is ticking time bomb. Eventually, bigla na lang mawala, no? And ito yung aking one-pager analysis of this company. Nakikita nyo talagang nahirapan siyang mag-cash flow positive. Very inconsistent. And because of that, utang yan ng utang. As you can see here, over year, palaki ng palaki yung kanyang mga obligations. Therefore, yung kanyang leverage, palaki ng palaki. Hanggang sa hindi na niya kayang i-take yung leverage. Hanggang sa hindi na siya pautahin ng bangko, ganon, di ba? Or mahirapan na siyang mapag-raise ng capital through bank financing. Yan ang gagawin na niyan is try niyang mag-raise ng capital through preferred share offering, share issuance, blah blah blah. Preferred shares, I don't think kaya niyang gawin yon. So next option niya siguro would be issuance of shares. Obviously dilution sa mga existing shareholder. And syempre pag nag-issue na yan ng shares, yung dividend na matatanggap mo, lilit na rin yan syempre. So I think this company, meron siyang potential to become eventually dividend trap.
because of rising inventory, inconsistent cash flows, and rising debt obligations, therefore rising leverage. And if you want more of my personal stock analysis, opinions of various stocks, check the pinned comment.